Tinanong ni Hoshigan rin, sa takot, kung ano ang nangyayari. Ang pangunahing karakter ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang ginagawa ni Loki. Tumugon ang pangunahing tauhang babae na may boses sa kanyang ulo na pinarurusahan niya ang mga humahadlang kay Tsukasa. Nakahiga si Kakaru sa lupa at nanginginig ng lumitaw ang anino ng isang halimaw sa kanyang harapan. Itinaas ng Cobalt King ang kanyang espada at naghanda upang hampasin si Tado. Walang magawa si Kakaru na humiling sa kanya na umalis. Ang halimaw ay tumama gamit ang isang espada, ngunit si Hoshijin rin ay nagmamadaling protektahan ang kanyang kasama habang sumisigaw na ang kobold ay may napakalaking lakas. Kitang-kita ang mga kislap ng nagpupumiglas na mga espada. Tinanong ni Hoshigan rin kung okay lang ang lahat. Sinasabi ng panloob na boses ni Loki na mukhang masama ang sitwasyon. Sinugod ni Tsukasa ang halimaw at tinamaan ito ng malakas sa mukha. Hiniling ng bayani kina Hoshigan rin na kunin si Kakaru at umalis dahil mapanganib ito. Sabi na kaya niya ang sarili niya. Sigaw ni Kakaru na hindi kakayanin ni Tsukasa. Sa sandaling iyon, ang halimaw ay nagpapalabas ng sound wave na may dagandong. Inalis ni Hoshigan rin ang sugatang lalaki kasama ang kanyang koponan at sinabing nagtitiwala siya sa pangunahing karakter ngunit hiniling sa kanya na huwag lumampas ang luto at huwag gumawa ng anumang katangahan. Ipinatawag ni Tsukasa si Ruff, at lumilitaw ang wolf cub na napapalibutan ng asol na aura. Nagtatakang nagtanong si Todo Kakaru kung ano ito, at hinangaan ni Hoshigan rin ang pangunahing tauhan at tinawag niyang cute ang alagang hayop. Ang anak ng lobo ay sumugod sa umuungal na halimaw. Tumakbo si Tsukasa sa likuran niya, at ipinagkatiwala niya ang kobold kay Rufa. Tumahol ang lobo at sumang-ayon. Nagkasagupaan sina Tsukasa at ang hari ng kobolds. Tinutulak ng halimaw ang karakter palayo. Siya ay dumudulas sa lupa, tumulak, at naghatid ng isang malakas na suntok sa kobold. Nagspray ng dugo ang kalaban, na ikinagalit niya. Nagtataka si Tsukasa kung nagtagumpay ba siya sa paggaya sa Thunder Sword. Ang isang window ng system ay lilito, na nagpapahiwatig na ang pagkopya ng kasanayan sa Thunder Sword ay matagumpay na nakumpleto. Ang isa pang window ng system ay nagsasabi na mayroong isang epekto na nagiging sanhi ng kidlat na bomb alot sa sandata. Sinasabi ng pangunahing tauhan na dapat itong makatulong. Nababalot ng pulang discharge ang kanyang katawan habang nagtatakang pinagmamasdan siya ng kanyang mga kasama. Ipinatawag ni Tsukasa si Ruff, na gumawa ng malakas na suntok sa kaaway, ngunit nagpatawag siya ng bagong pulutong ng mga tagapaglingkod. Sabi ng pangunahing tauhan, kulang pa ang lakas. Itinaas niya ang kamay niya. Ang asol na kidlat ay nagmula sa espada, at sinabi niya ang isang parirala tungkol sa paggawa ng kulog ng kidlat. Ang window ng system ay nagbabala na ang Thunder Sword skill ay na-activate na. Ang voiceover ng bayani ay nagsasabi na, bilang karagdagan sa pagpapahusay ng mga armas, ang mastery ay may isa pang epekto. Sinasabi ng window ng system na ang kidlat ay maaaring gamitin para sa mga saklaw na pag-atake upang masindak ang kalaban. Dinurog ni Tsukasa ang kidlat sa halimaw. Ang bayani ay nagmamadaling pumunta sa kobold at isinaksak ang espada sa kanyang dibdib, sinabing ganito niya tatapusin ang halimaw. Kumalat ang asol na kidlat sa katawan ng hari ng Kabul, na sinisira siya. Nagulat si Rin sa nangyayari. Ang pangunahing karakter ay nagtatapos sa isang asol na hiyas sa kanyang mga kamay. Gulat na nakatingin sa kanya ang dalaga at pinupuri siya sa kanyang ginawa, iniisip kung sino talaga siya. Lumipat ang aksyon sa silid ni Tsukasa. Kumakain ng mansana si Loki at, na may kontentong mukha, nagtanong kung pupunta ba talaga ang bida sa akademya. Dahil mas maganda kung lilisanin niya ang piitan. Isinuot ni Tsukasa ang kanyang jacket at sinabi na ito ang dahilan kung bakit siya papasok sa paaralan, para mas matuto pa siya tungkol sa mga piitan at baka matuto siyang magpagaling.
Si Mayo Loki, na may naiinip na hitsura, ay nagsabi na sapat na para sa kanya na pumunta sa mga piitan upang maging mas malakas, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon dahil maraming mga kagiliw-giliw na bagay din ang nangyayari sa akademya. Tinanong siya ni Tsukasa kung babalik siya, at sinabi ng batang babae na tiyak na gagawin niya ito. Ang aksyon ay lumipat sa Tengetsu Academy sa 2 klase, at nang pumasok si Tsukasa sa opisina, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga kaklase na nagbubulungan tungkol sa kanya. Ang mga lalaki ay nag-uusap sa kanilang sarili kung ang pangunahing karakter ay dapat na ituring na patay at kung gaano katagal si Tsukasa ay magiging isang pakikipagsapalaran kung siya ay muntik ng mapatalsik. Ang pangunahing tauhan sa pag-iisip ay nagsasaad na marami na ang nagtuturing na patay na siya at ang dahilan nito ay ang pagpasok ni Kakeru Gunrin sa silid-aralan at lumapit sa mesa ng pangunahing tauhan. Binati niya ito at nagpasalamat sa kahapon. Sinabi ni Tsukasa na ito ay isang mahalagang karanasan. Idineklara ng pangunahing tauhang babae na sa susunod na pagkakataon ay dapat silang bumisita sa isang intermediate level na piitan na tinatawag na tirahan ng mga patay dahil ito ay kung paano matutunan ng bayani ang lahat ng kanyang lakas sa pag-iisip. Sinabi ni Tsukasa na maaaring maghinala si Gunrin at hindi niya dapat hayagang gamitin ang kanyang kakayahan sa harap ng babae. Nagtataka ang mga kaklase ng bayani kung bakit nakikipag-hangout si Gunrin sa mga nahuhuling estudyante. Tinanong ng batang babae ang bayani kung mayroon siyang libreng oras pagkatapos ng klase. Sa sandaling ito, pumasok si Todo Kakaro sa opisina. Kumunat ang noo niya at tumungo sa pangunahing tauhan. Tinatanong niya kung bakit nandito si Gunrin. Hindi sinasang-ayunan ng batang babae na ang paggawa ng Kakaro ay hindi katulad ng pakikipag-usap ng ganyan kay Tetsukasa. May kumikislap na galit sa pagitan ng mga bayani. Ang pangunahing tauhan sa pag-iisip ay nangangatwiran na ang sitwasyong ito ng salungatan ay hindi umaangat sa isang labanan. Para magawa ito, hinahamon ni Kakaro ang pangunahing tauhan sa isang labanan at sinabing ibubunyag niya ang buong katotohanan tungkol sa kanya sa labanang ito. Sa loob-loob na tanong ni Tsukasa kung bakit ito nangyayari, at sa sandaling ito, si Loki, na nanunood ng lahat, ay tumatawa. Tinanong ni Tado Kakaro kung nakuha ni Tsukasa ang piitan ng mag-isa at hindi nakatakas. Gustong tumutol ni Tsukasa. Ngunit ang boses ni Loki sa kanyang ulo ay nag-uutos sa kanya na tanggapin ang hamon. Tsukasa mentally disagree with her dahil ayaw na niyang mag-stand out pa. Mapaglarong sinabi ni Loki na gusto lang niyang pumatay ng oras, kaya kailangan niyang lumaban, at idinagdag niya na hindi lamang si Todo Kakaro ang dapat lumaban, kundi pati na rin ang kanyang buong koponan. Napansin niya na nakaharang si Kakaro noong huling beses sa piitan, kaya kailangan niyang ipakita kung sino ang namamahala. Iniisip ng pangunahing karakter na ang pag-uulit ng ganitong sitwasyon ay magiging hindi patas at kaaya-aya, at mas mahusay na linawin kaagad ang lahat. Tumayo ang karakter at ipinahayag na handa siyang lumaban. Napatingin sa kanya si Gunrin na nagtataka. Nanawagan si Tsukasa sa buong koponan ni Kakaro na lumaban at binalaan siya na huwag magreklamo pagkatapos matalo. Lumalabas ang sakit sa noo ni Kakaro. Siya ay nagagalit at sumisigaw tungkol sa kung paano ang pangunahing tauhan ay naglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon. Sinabi ni Loki na walang kawili-wili sa isang ordinaryong labanan at ito ay nagkakahalaga ng pagdaragdag ng mga detalye. Sumang-ayon si Tsukasa, pinag-isipan ito, at nagpas siyang ipahayag na kung manalo siya, kakailang ganing magbitiw si Kakaro sa Gunrin Guild at aprubahan ang paglikha ng bagong organisasyon ng pamamahala ng piitan sa Japan. Idinagdag ng bayani na ang ama ni Kakaro ang direktor, kaya walang komplikado tungkol dito. Sinabi rin ni Tsukasa na ang paggawa ng Kakaro ay hindi dapat makagambala sa mga mithiin ni Hasig at Rinjay. Naguguluhang nakatingin ang dalaga sa karakter.
Sa sorpresa, sumigaw si Todo Kakaru na ang bayani ay ganap na mayabang at galit na idineklara na papatayin niya siya. Ang aksyon ay lumipat sa lugar ng pagsasanay ng paaralan. Ang mga bayani ay nakatayo sa tapat ng bawat isa na may mga espada sa kanilang mga kamay. Inanunsyo ni Tsukasa ang mga kondisyon at sinabi na ang unang mahulog ay matatalo. Sumang-ayon si Tado Kakaru at may kumpiyansa na idineklara na matatalo pa rin ang pangunahing karakter. Itinaas ni Tsukasa ang kanyang espada habang umaakyat ang usok sa paligid niya. Inatake siya ni Tado Kakaru gamit ang Fire Sphere. Iniiwasan ng pangunahing tauhan ang suntok sa kabilang panig. Tumalon si Yoshimura Rico sa kanya, ngunit tumalon si Tsukasa, at tumama ang espada ng kaaway sa lupa. Nahati ito. Sinubukan ni Rico Yoshimura na maghagis ng isang sipa, sumisigaw na ang bayani ay hindi makakaiwas, ngunit hinarangan ni Tsukasa ang pinsala sa kanyang mga kamay. Si Inuhito ay sumigaw ng isang kalunos-lunos na parirala at nagdirekta ng isang lilang patong ng mahika sa bayani. Pinaalis ni Tsukasa ang suntok gamit ang kanyang espada. Muling sinugod ni Kakaru ang karakter sa mga salitang hindi siya mag-iiwan ng kahit abo sa kanya. Ang pulang buhok na lalaki ay lumilikha ng isang firestorm. Sigaw ni Hashaigan rin sa pangunahing tauhan na mag-ingat. Sinabi ni Kakaru na ang natatalo ay palaging natatalo at pagsisisihan ni Tsukasa ang laban na ito sa kanyang susunod na buhay. Nakangiti niyang pinapanood ang labanan. Si Tsukasa ay lumabas na hindi nasaktan mula sa apoy at sinabi na hindi siya patay. Ang window ng system ay nag-uulat na ang copycat mastery ay na-activate na. Ang mga sumusunod na window ng system ay nagpapahiwatig na ang heroic strength skill ay na-activate din at na ang lightning strike power ay nakupya. Si Loki, na may masayang mukha, ay nagsabi na ito ay isang nabigong pagtatangka na gamitin ang apoy. Sinabi ni Tsukasa na kung hindi dahil sa pagkakaiba ng mga antas, siya ay namatay. Hinihikayat siya ni Loki at sinabihan siyang huwag manggahas na mamatay. Tumayo si Tsukasa at naalala niya na ang babae ay maaaring hindi gumawa ng mapagpanggap na talumpati. Bumaling ang pangunahing tauhan kay Kakaru upang mabilis silang matapos. Tinawag ng lalaki si Tsukasa na isang talunan at hinalikan si Isuragi. Inihagis niya ang kanyang kamay sa harap at sinabihan ang pangunahing tauhan na huwag maging mayabang. Lumilipad ang mga flame ball patungo sa pangunahing karakter, ngunit pinutol niya ang mga ito gamit ang kanyang espada. Nagsisigawan ang mga manunood sa pagtataka na maaaring hindi talo si Tsukasa kung tutuusin. Napangiti si Hashaigan rin at naisip na walang nakakagulat. Hindi siya nagdududa sa lakas ni Tsukasa. Ang bayani ay sumulong at hiniling na gawin ang Kakaru kung ito lang ang kaya niya. Nagalit si Tado Kakaru at nagpahayag na papatayin niya ang kanyang kalaban. Napansin ng pangunahing tauhan na ang lalaki ay may kakayahan lamang sa mga salita at kilos. Sinasalungat ni Kakeru ang pariralang si Tsukasa ay masyadong kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Matapos talunin si Yoshimura Rico, sinabi ng bayani na huwag magsalita ng walang kaparirikan at bumangon. Sinugod siya ni Inuhiyato. Sinisigaw niya. Ang katagang talo si Tsukasa. Ang paglampas sa lilang stream ng mahika ni Inuhiyato, naabot ng pangunahing tauhan ang kaaway at hinawakan siya, na sinasabi na maaalala niya ang lahat ng ito. Ang isang mensahe ay lilito sa system kapag nagsasaad na ang kasanayan sa pagtama ng kidlat ay na-activate at ang Inuhiyato ay nataman ng isang paglabas ng kuryente. Ang natalong kalaban ay nananatiling nakahandusay sa lupa. Lumipat ang bayani patungo kay Todo Kakaru at sinabing naiwan siyang mag-isa para gawin iyon. Iniisip ni Kakaru na nagawa ni Tsukasa na kopyahin ang isang bagong kasanayan ni Hayato sa pamamagitan ng imitasyon, ngunit ang gayong pag-atake ay hindi mapagkakatiwalaan at isang beses na paggamit. Napagpasyahan niya na si Tsukasa ay maswerte.
Ipinaalala ni Tado Kakaro ang pangunahing karakter ng pagkakaiba ng kasanayan na may isang ngiting. Natatawa si Loki dahil kumbinsido ang pulang buhok na kaya niyang manalo. Sinabi ni Tsukasa na nais niyang itago ang katotohanan na ang kanyang kakayahan ay bumuti at, hindi tulad ng isang copycat, ang isang kinopya na kasanayan ay isang beses lamang gumagana. Dahil dito, hindi na magagamit muli ng pangunahing tauhan ang kasanayan. Ang pangunahing karakter ay nagsimulang mag-isip na dahil sa saloobin ni Todo Kakaro sa kanya sa nakaraan, dapat niyang sirain ang kanyang buong koponan. Kumpiyansa na sinabi ni Kakaro sa bayani na huwag ipagmalaki ang tagumpay laban sa kanyang mga kasama. Napansin ni Tsukasa na nagsasalita lang ulit ang pulang buhok at dapat na lang siyang sumuko kung natatakot siyang gawin iyon. Ngumisi si Kakero at sinabing maluwag ang dila ng pangunahing tauhan, ngunit aayusin niya ito. Para magawa ito, naghagi si Kakero ng mga sword strike, na hinaranggan ni Tsukasa. Nagtataka ang pangunahing tauhan sa marahas na galaw ni Todo Kakaro. Nagagawa niyang itaboy ang isang malaking stream ng apoy. Si Hoshigun rin ay tumitingin sa nangyayari ng may takot at sumisigaw. Dahil sa takot na gawin ito ng pangunahing tauhan, nagagalak si Kakero, ngunit nawala ang usok at lumabas si Tsukasa. Napansin niya na ang kalaban ay gumawa ng parehong hakbang noong nakaraan, at hindi ito nakatulong. Siya ay gumagawa ng mapang-uyam na pangungusap na ito ay nagkakahalaga ng pag-aaral na gawin. Tinitingnan ni Kakero ang pangunahing karakter sa pagkataranta, ngunit sinabi niya na hindi nakuha ng kaaway. Ang pulang buhok na lalaki ay nagpoprotesta na siya ay nagpuntirya ng point blank at na imposibleng makaiwas. Sinabi ni Tsukasa na ang mga apoy na nilikha ay hindi pag-aari ni Todo Kakero, ngunit ang kakayahan ng pangunahing tauhan na gawin ito. Si Kakero ay natakot at sinabi na ang pangunahing tauhan ay kinopya ang kanyang mga kasanayan at hindi naiintindihan ang sitwasyon. Dahil hindi pa nakagawa ng ganito si Tsukasa, ipinahayag ng pangunahing tauhan na oras na para tapusin ito. Tumatakbo siya, nilalabanan ang lahat ng mga bolang apoy na lumilipad sa kanya. Ang bayani ay umindayog sa Todo Kakaro. Sinubukan ng kalaban na lumaban, ngunit napunta si Tsukasa sa likod ng lalaki. Isang malakas na suntok ang ibinato niya, ngunit para magawa iyon, napaatras si Kakero sa galit. Isang matalas na boses ang nagutos sa lalaki na huwag gumalaw. Nakatayo si Kakero na paralisado ng puwersa, nababalot ng apoy. Ang kalaban ay lumalapit sa kaaway, na napansin ang apoy sa katakutan sa isip. Tinanong ni Kakaro kung kinopya muli ni Tsukasa ang pamamaraan ni Kasaragi. Hinihiling niya sa pangunahing tauhan na huminto. Sinabihan siya ni Tsukasa na huminahon, dahil hindi niya ito matatalo hanggang mamatay. Sa isang pagklik, ang kalaban ay nag-aapoy sa paligid upang gawin ang Kakaro. Hinawakan niya ang lupa, at matagumpay na ipinahayag ni Tsukasa na siya ay nanalo. Hindi makapaniwala si Todo Kakaro na natalo siya sa isang talunan. Ang boses ng pangunahing tauhan ay nag-uutos sa lalaki na tuparin ang kanyang pangako. Para magawa iyon, bumagsak si Kakero sa lupa. Ang aksyon ay ipinagpaliban ng ilang araw pagkatapos ng labanan. Sinasabi ng voiceover na, sa utos ni Todo, ang ama ni Kakaro, si Hoshigun rin ay mahinahong nakaalis sa Bloodshed Guild. Si Hoshigun rin at ang pangunahing karakter ay lumikha ng isang guild na magkasama. Nag-uusap ang mga bida. Sinabi ng dalaga na maaari na silang pumunta dahil tapos na ang mga formalidad. Tinanong siya ni Tsukasa kung saan siya pupunta. Sumagot siya na siya ay nasa piitan. Ang bayani ay nagtataka kung ito ay magiging entry level. Nilalaro ng batang babae ang kanyang buhok at ipinahayag na ngayon ay pupunta ito sa tirahan ng mga patay sa intermediate level. Tinanong niya ang bayani para sa kanyang opinyon kung ang piitan na ito ay angkop para sa kanila. Sumang-ayon si Tsukasa,
At nagniningning ang mukha ng dalaga. Sinasabi ng voiceover na ang inirerekomendang antas para sa tirahan ng mga patay ay 25 at na ang lumilitaw na patay ay makagambala. Lumipat ang aksyon sa isang mahamag na lugar kung saan nakatayo ang mga bayani sa pagitan ng mga libingan. Ang pangunahing tauhan sa pag-iisip ay nagsasaad na kailangan niyang maging mas maingat. Tinanong ni Hoshikan rin kung bakit napakalungkot ni Tsukasa. Nahihiya niyang idineklara na walang nangyari at isinasaalang-alang na lamang niya na kinakailangan na maging mapagbantay hanggat maaari. Tawag ng bida kay Ruff. Lumilitaw ang isang wolf cub mula sa asol na pentagram. Tumingin sa kanya si Hashiga rin ng may kasiyahan. Tinapik ni Tsukasa ang lobo sa ulo at hiniling sa kanya na magsikap pa. Napansin ni Hoshigan rin na cute at masayahin ang hayop. Iniabot niya ang kanyang mga kamay sa hayop. Inaanyayahan ni Tsukasa ang batang babae na hawakan ang lobo. Nagniningning sa kaligayahan ang mukha ni Hoshigan rin. Kinuha niya ang lobo sa kanyang mga bisig at niyakap siya, na sinasabi kung gaano kaganda ang hayop. Ang alagang hayop ay sumabog at tumatahol, at si Tsukasa ay humihingi ng tawad sa kanya. Hiniling ni Hoshigan rin na alamin ang tungkol sa hayop. Tinawag ni Tsukasa ang pangalan nito at sinabing tinawag niya ito gamit ang skill ng minion. Ang dahilan ng batang babae na ito ay isang kapaki-pakinabang na kasanayan. Tinanong niya kung saan kinopya ng pangunahing tauhan ang kasanayang ito. Sinabi ni Loki na si Hoshikan rin ay medyo maunawain para sa isang tao at napansin niya ang mga pagbabago sa mga kasanayan ng pangunahing tauhan. Kinakabahang iniisip ni Tsukasa kung paano magsinungaling sa dalaga. Inilabas niya ang kanyang mga salita ng may pag-iisip, ngunit sinabi ni Rin Hoshigan na hindi niya kailangang sumagot kung ayaw niya. Idinagdag niya na hindi kaugalian na magtanong tungkol sa kasanayan. Inaalagaan ng batang babae ang lobo at sinabing umaasa siya sa hayop at sa pangunahing tauhan. Kamandat siya at humiling na takpan siya kung sakaling magkaroon ng panganib. Ang bida, na may nagniningning na mukha, ay nagsasabing magtiwala sa kanya at kay Rufa. Tumawa si Hoshigan rin at sinabing baka wala nang gagawin ang mga bida. Dumating ang isang pulutong ng mga kalansay na may mga armas patungo sa mga karakter. Lumilitaw ang isang window ng system. Nagbabala na ang mga ito ay antas 23 undead na mga sundalo. Inutusan siya ng batang babae na magtakpan habang binabalak niyang atakihin ang sarili. Nagtanong ang bida kung dapat ba silang maging mas maingat sa lugar na ito. Itinaas ng batang babae ang kanyang espada at ipinahayag na walang mali. Bumaba si Hoshigan rin at nagmamadaling lumapit sa karamihan ng mga halimaw. Agad silang pinaghiwa-hiwalay. Ang mga bitek ng liwanag ay dumadaan sa mga kalansay, at sila ay nadudurog. Sinabi ni Loki na ang batang babae ay may banal na espada na madaling maapektuhan ang mga patay, ngunit ang panganib ay umiiral pa rin. Ang mga patay ay bumangon mula sa lupa. Ang bida ay nagmamadali kasama ang kanyang alaga papunta sa mga halimaw. Tinamaan ni Tsukasa ang mga kalaban ng malalakas na pag-atake. Si Hoshigan rin, ang pangunahing karakter, at ang wolf cub ay nakatayo sa gitna ng maraming mga kalansay. Ang pangunahing karakter ay nagsabi na si Hoshigan rin ay lumampas na, kung saan ang pangunahing tauhang babae ay tumawa at nagpasalamat sa kanya. Nagtatanong siya ng rhetorical na tanong kung kaya ba nilang talunin ang mga halimaw. Pinutol ng bayani ang isa sa mga kalansay, ngunit lumalabas ang magic sa bato sa kanyang dibdib, na tumutulong sa halimaw na maibalik agad ang kanyang anyo. Nababahala si Tsukasa na walang katapusan ang mga kalaban nila. Nagtatanong si Loki kung ano ang ginagawa ng mga bida. Si Hoshigan rin, na may masayang mukha, ay napansin na ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa labanang ito at nag-aalok ng tulong upang hindi siya mapagod. Tinanong ni Tsukasa ang babae kung gagamitin niya ang kasanayan. Ang dalaga at pinabulaanan ang palagay ng bida.
Ang sabi niya ay gagamitin niya ang espada. Iginalaw ni Hoshigan rin ang kanyang kamay na may hawak na espada sa tagiliran at sinabing ipapakita niya ang buong kapangyarihan ng banal na espada. Itinaas ng batang babae ang talam sa harap niya at ipinikit ang kanyang mga mata, lumingon sa espada upang ito ay kumikinang ng isang matalim na kidlat. Ang isang matalim na flash ay nagpapaliwanag ng larangan ng digmaan. Ang pangunahing karakter ay nakikita kung paano ang mga monsters ay nagiging mga asol na bato na bumabagsak sa lupa. Nagulat siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng K-back ng magiting na babae. Ipinaliliwanag ng babae na ito ay tungkol sa liwanag na nakikita mula sa talam, tulad ng isang phenomenon. Salamat po sa panonood.